Magandang hapon, Pilipinas. Magandang hapon, aming mga taga-subaybay. Muling nagbabalik ang inyong pinagkakatiwalaang programang Pangkalusugan dito sa nag-iisang telebisyon ng bayan. Hatid mismo ng mga eksperto mula sa Department of Health. Bilang sa buwan ng Abril, ipagdiriwan ang Head and Neck Consciousness Week, ay aming ihahain ang kahalagaan ng pagkakaroon ng sapat na kamalayan sa mga parteng ito ng ating katawan. Kaya mga minamahal naming taga-subaybay, tutok lang at tuloy-tuloy ang ating konsultahan. Ako ang inyong lingkod, DOH ASEC Eric Tayag. Base nga po sa pag-aaral sa Estados Unidos noong nakaraang taon, ang head and neck cancer ang pang-10 sa most common cancer worldwide at ikapito naman po ito sa most common cause of cancer death. Maliban po dyan, bilang ipinagdiriwang kahapon ang World Malaria Day, ay atin ding uungkatin ang lahat ukol sa infectious disease na ito upang masigurong atin itong maiwasan. That's why napakahalaga po inyong matunghayan ang lahat ng aming ihaahin sa aming episode today. Ako naman po si Dr. Dara, ang inyong in-house doctor sa telebisyon na katuwang ng DOH sa pagbabahagi ng kaalamang pangkalusugan. Sinisiguro naming magbibigay ng maraming kaalaman ang ating episode ngayon. Kaya patuloy niyo po kaming samahan at ating alamin ang lahat ng mga handog ng Department of Health at ilang pang organisasyong pangkalusugan. Kaya tara na! Simulan na! Kumonsulta na! Dahil dito laging, The doctor is in! Paano ko po malalaman na may dalang malaria ang lamok na lumilipad sa aming bahay? Mahalaga po bang magpa-check up ng head and neck kahit wala po akong nararamdaman? Unang question po, ASEC, importante daw po bang magpa-check up kahit wala naman nararamdaman sa kanyang head or neck? Routinely, hindi dapat magpa-check up. Subalit kung meron kang nasasalat na kulani dyan, o kaya naman may nakapansin sa'yo na medyo may bukol pa sa liig at hindi mo naman napapansin. Kung may ibang nakapansin, bakit hindi? Mas maaga, mas mainam. Para maiwasan. At ang second question naman po, paano nga po ba talaga malalaman na may malaryang dala ang lamok? Alam mo, ilang lugar na lang sa ating bansa ang merong malaria. Tulad ng sa Palawan. Pero hindi naman ibig sabihin yung buong Palawan na meron. Yan ay nakikita natin sa mga lugar na kung saan merong mga rainforest, kung saan itong lamok na to nangangagat pag gabi. Kaya nga ang payo namin sa mga nagbabiyahe, sa mga lugar na may malaria, uminom ng gamot. Ito yung tinatawag namin prophylactic. Hindi nyo malalaman na kung yung lamok na yun ay may dalang malaria. At hindi naman din lahat ng lamok ay merong dala ng malaria. Para makasiguro tayo, kung magkakaroon ka ng lagnat, patingin ka agad o kaya inumin mo na yung gamot. O kaya, ASEC, pwede rin sila magpahid ng mga... Very good. O kaya yung mahaba yung sleeves na sinusuot, kaya kulambo na pinamimigay ng libre ng Department of Health. Thank you so much for your answers, ASEC. Kaya, mga minamahal naming taga-subaybay, kung meron po mga tanong sa isipan nyo, siguradong masasagot po namin yan mamaya sa pagbabalik ng The Doctor is in! Maligayang pagbabalik sa The Doctor is in. Definisyon, sanhi. Paano maaksyonan ang iba't ibang sakit na maaring dumapo sa ating mga head and neck ay ating mapag-uusapan. Makakasama nating magpaliwanag niyan si Dr. Rene Louis Gutierrez na isang ears, nose, throat, head and neck surgeon sa East Avenue Medical Center, Philippine Heart Center at Lung Center.
Magandang hapon, Dr. Gutierrez. Magandang hapon naman, Secretary Tayal. Alam mo, pag huling linggo ng Abril, ang Republic Act 1676 ay mayroong ipinagdiriwan o pinaoobserbahan dito sa ating bansa. Pwede bang malaman natin kung ano yun, Dr. Gutierrez? Okay, tama po yan, Secretary. Ito po ay tinatawag nating Head and Neck Consciousness Week. No? Ito ay naglalayon na maging aware ang madla sa mga sakit na may kinalaman sa ating ears, nose, throat, at saka yung neck area. Sapagkat ito po head and neck cancers ay sinasabi na pangatlo po, no? Sumusunod lamang ito sa lung cancer and breast cancer na nagiging nagdudulot ng kapahamakan sa ating mga kababayan. Itong mga head and neck cancers, masasabi ba natin ito ay maiiwasan ng ating mga kababayan, Dr. Gutierrez? Tama po. Ito po kaya nga naglalayon ang programang ito upang magkaroon tayo ng early detection para ma-prevent natin ang mga komplikasyon na maaaring idulot ng mga sakit na ito. Doktor, sa specialty po ninyo, anong madalas idulog ng mga pasyente? Anong mga nirereklamo nila sa head neck area? Opo, sa head and neck tumors po, pinaka-common ay yung sa may oral cavity, no? Dito po sa ating bibig. Karaniwan po, may makikita sila mga sugat dyan, mga parang singaw, kisimula sa singaw, na hindi gumagaling. Okay? Maliban po dyan, nagkakaroon sila mga kulani sa leeg, nagkakaroon ng pangangayayat, mga pagdurugo, at iba-iba pang mga simptomas na maaaring idulot itong mga sakit na ito. So, ang sinasabi ba natin na Dr. Gutierrez na pag may kulani, hindi dapat baliwalain at baka ito ay isang senyalis na ng isang isang sakit na dapat matingnan kagad? Tama po kayo dyan. Ang mga kulani po ay huwag nating baliwalain sapagkat ito po ay mga senyales nga, no, na nagsasabi na meron pong problema sa ating sistema. Ito po mga kulani ito ay tumutulong na lumaban. Ito mga tinatawag nating immune system natin. No, nilalabanan ito yung mga sakit sa loob ng ating katawan. Dahil dito, kailangan po magpasuri ang ating mga pasyente at mabigyan lunas ang kanilang mga sakit. Ayan, Dr. Gutierrez, sana'y naging gabay ang ating pag-uusap sa ating mga kababayan ngayon, mga kinalaman sa mga head and neck na mga karamdaman. Subalit, hingan namin kayo ng mensahe para sa ating mga taga-subaybay. Kung sila'y nanonood ngayon, ano sasabihin natin sa kanila, Doktor? Okay, sa ating mga tagapanood, kapag po tayo ay may nararamdaman sa ating tenga, ilong, lalamunan, mga simptomas na pagdudugo ng ilong, mga bukol, mga sugat na hindi gumagaling, pagbabara ng ilong, pamamaos, agad na po tayo magpunta at magpakonsulta sa ating mga head and neck surgeons upang hindi na lumala ang mga sakit na ito at ito ay mabigyan ng lunas, either medical, ibig sabihin papainumin tayo ng gamot, o surgical, baka tayo po ay maoperahan. Huwag po kayong matakot sapagkat ang early prevention ay maganda po nating maisakatuparan para po hindi na lumala at magkaroon ng komplikasyon ng mga sakit na ito. Salamat po sa napaka-helpful na talakayan na yan. Siguradong mas mamumulat na ang kamalayan at mas mapapangalagaan nating lahat ang ating head and neck. Ngayon naman po ay ating masasaksihan ang soft blessing ng Philippine Blood Disease and Transfusion Center. Panoorin po natin ito. Roll VDR. Isinagawa kamakailan ang soft blessing ng Philippine Blood Disease and Transfusion Center na matatagpuan sa gusali ng Lung Center of the Philippines. This is a soft blessing ng Philippine Blood Disease and Transfusion Center. Itong center na to will cater to all the patients with blood diseases. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng specialty center para sa dugo ay mas agarang magagamot ang mga Pilipinong may karamdaman dito. Lahat ng mga laboratory tests nandito, lahat ng mga espesyalista would be invited to come here. It will be, kumbaga, tinatawag na specialty hospital
tungkol sa dugo. Malaking tulong din ang pagkakaroon nito ng mga kahangahangang facilities and equipment. Inaasahang sa darating na buwan ng Mayo o Hunyo ay mabubuksan na ito para sa publiko upang magdulot ng malaking tulong at ginhawa para sa mga kababayan nating may sakit sa dugo. Huwag po kayong aalis dahil sa aming pagbabalik ay may makakapanayan po tayo ukol sa World Malaria Day. Tutok lang sa The Doctor is In. Nandito pa rin po tayo sa mahalagang konsultahan sa The Doctor is In. Mga pahamak na dala at kung paano may iwasan ng infectious disease na malaria ay atin ang malalaman sa pamamagitan ng ating mapapanood. Roll VTR! Isa sa mga sakit na dala ng pesteng lamok ay malaria. Kaya naman isa sa mga paraan ng Department of Health upang puksain ito ay ang pagsasagawa ng interaktibong mosquito dance. Ang message talaga noong sayaw na yon ay ipaalam sa ating lahat na kababayan na itong ang mga maliliit na vectors na itong tawag natin ay maliliit nga, subalit sila ay mga, yung vector, ibig sabihin silang carrier, silang nagdadala nitong mga sakit na napaka-limit nating nararanasan practically sa buong taon, lalong-lalo na dito sa Philippines dahil tayo ay tinatawag na tropical country. Nagmumula ang malaria mula sa partikular na uri ng lamok. Pag ikaw kinagat ng isang lamok na tinatawag natin Anopheles mosquito na silang nakakadala ng malaria parasite. Pag isang tao kinagat ng isang lamok na may ang lamok na mayroong parasite, may sasalin yung parasite sa tao. Kaya ito'y nagkakasakit ng malaria. Ang mga sintomas na kailangang maagapan, Nagkakaroon ng headache, yung masakit ng ulo. And then nagkakaroon ng mga ibang klaseng signs and symptoms, masakit ang tiyan, nagkakaroon ng fever, mataas na fever, and then perspiration, and then yun, nagkakaroon ng chills. So ito'y pabalik-balik, depende rin sa anong klaseng species ng parasite. umaabot ng 10 hanggang 14 na araw kapag hindi agad na agapan ang naturang sakit. Kaya marapat lamang na kapag umabot na sa 2 araw ang mataas na lagnat, ay magpakonsulta na agad sa doktor. Lalo na at may libreng mga programa at serbisyo ang Department of Health. Meron na tayong mga facilities kahit sa mga barangay. Ang gamot ay libre, ang diagnosis ay libre, at saka yung ating mga pinamimigay ng mga kulambo para maiwasan ang malaria. Ito yung mga libreng serbisyo. Sa kabila ng mapangas na sakit na ito na maaaring magdulot ng pagkamatay, ay mayroon pa ring magandang balita na noong taong 2005 ay umaabot sa 46,000 ang kaso ng may malaria sa bansa. At ito ay bumaba sa 7,000 na lamang noong nakaraang taong 2013. Ang programa ho natin ay we are now aiming for malaria elimination sa Pilipinas. So far, we have declared 27 provinces as malaria-free. Ang malaking challenge ngayon is how we can sustain yung 27 provinces. Ultimately, buong bansa may ma-declare natin as malaria-free. Sa pagkukusang paglilinis ng kapaligiran na maaaring pamugaran ng mga lamok at disiplina sa sarili, ay siguradong tuluyang mas bababa pa ang mabibiktima ng malaria. Maraming salamat po sa malaking tulong na yan sa pamamagitan ng mga paalala upang maiwasan ang mapahamak na sakit na malaria. This time ay malalaman natin ang mga panibago at mas epektibong Code of Ethics para sa mga pharmaceutical industry. Roll VTR.
Magkaroon ng abot kaya ngunit may kalidad at ligtas na mga gamot para sa mga Pilipino. Ito ang misyon ng Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines o PHAP. Upang mas mapaigting ito, ay naganap ang isang press conference kamakailan ukol sa pag-adapt o pagbase ng Food and Drug Administration sa Mexico City Principles for Voluntary Codes of Business Ethics for the Biopharmaceutical Sector. Mayroong 6 principles na dapat sundin ng mga pharmaceutical companies upang masiguro ang pagbibigay halaga sa mga pasyenteng Pilipino. Una ay ang healthcare and patient focus. Pangalawa, integrity. Sumunod ay independence. Legitimate intent ang ika-4. Ikalima ay transparency at accountability o pagiging responsable sa sariling aksyon at mga interaksyon. Kaya upang masiguro na may maayos na serbisyo ang mga pharma companies, ang isang kumpanya, pag nag-a-apply po sa FDA, nag-i-issue po kami ng Certificate of Product Registration, which states that the product has been reviewed by FDA, it passed FDA standards. Sa pagkakaroon at pagsasaalang-alang ng mga ito, ay siguradong kayamanang kalusugan ay laging makakamtan. Gumawa ng ingay sa buong bansa ang pinangingilagang sakit na MERS-CoV o Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. Mula sa pangalan nito, 12 bansa na ang naitalang nagkaroon ng kaso ng naturang virus. At karamihan dito ay nagmula sa Middle East. Ang MERS-CoV ay isang sakit sa baga na ang sanhi ay ang coronavirus. Ang mga sintomas ay lagnat, ubo, hirap sa paghinga at pagdudumi. Maaari ding isa sa mga sintomas ang sakit sa bato kung mababa ang resistensya. Nakakahawa ang virus na ito kapag nagkaroon ng close contact sa positibong pasyente tulad ng mga health workers at kamag-anak. Kaya naman palaging isinasaalang-alang ang paggamit ng mga kaukulang proteksyon sa pag-aalaga sa mga pasyenteng may MERS-CoV. Maiiwasan ang virus na ito sa pamamagitan ng palagi ang paghuhugas ng wasto ng mga kamay, pagtatakip ng ilong at bibig sa pagbahing at pag-ubo, at pagpapalakas sa resistensya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng 8 oras na tulog kada araw, pag-inom ng maraming tubig, pag-ehersisyo at pagkain ng masusustansyang pagkain. Patuloy ang masusing pagsubaybay o active surveillance ng Department of Health sa MERS-CoV, kasama na rito ang contact tracing at kahandaan ng mga ospital sa pagtanggap sa mga ganitong kaso. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik ang The Doctor is in! Tinaguri ang pinakamatanda at pangunahing ospital sa Pilipinas para sa mga infectious at tropical diseases, ang San Lazaro Hospital. Ang San Lazaro Hospital po, dahil dito sa Health Emergency Management System namin, nakareceive po kami ng Gawad Kalasag na award na isa sa mga hospital na handa sa mga emergency and disaster. Ganyan. May mga best practices. Katulad nga po nito, bilang health emergency manager ng hospital, I am regularly conducting a quarterly basic life support training as well as first aid training. It also includes yung orientation about mass casualty management, infectious disease outbreak, and hospital emergency preparedness, response, and recovery plan and programs. Yun po ang may pagmamalaki namin. Tsaka may mga commendation from DOH nga kasi nga na-handle naman namin na maayos yung mga infectious disease outbreaks. At ang advokasya nito,
ang pinaka-vision talaga ng San Lazaro Hospital ay maging Center of Excellence on Infectious Diseases and Tropical Medicine dito sa atin sa bansa. Na pagka ang sakit about emerging infectious diseases, San Lazaro Hospital is the hospital of choice talaga. Yan ang pinaka-vision niya. At ang mga mission niya, syempre, magbigay ng quality healthcare services sa mga pasyenteng afflicted with infectious diseases, lalo na yung mga pasyente nating na mahihirap. Hindi lang naman quality healthcare services, tumutulong din ang San Lazaro Hospital sa health promotion, health education, tsaka sa mga research and trainings. More than 60-70% ng aming mga pasyente sa OPD, sila po ay mga animal bite patient. Although sabi ko sa inyo, may mga 2 pasyente kami inaman, so meron po kaming ward talaga dyan para sa rabies patient. Hindi rin magpapahuli ang mga special facilities and equipments para sa mga partikular na sakit. Meron kaming general triage area. Kasi alam niyo naman, nung panahon ng SARS, H1N1, dito na pupunta sa San Lazaro Hospital, hindi namin sila inihahalo sa ER tsaka sa OPD. Kaya dun muna sila sa triage area namin, kung nag-fit sila sa criteria na baka suspect sila ng emerging infectious disease, galing sila sa ibang bansa at may ubod sipon, na gano'n, dun muna sila. At meron kaming dedicated ambulance para sa kanila. Improvised ang kanilang ambulansya para sa kaligtasan ng nagmamaneho at ng mga kamag-anak na kasama ng pasyente. Yung ambulance na yun may compartment para nakahiwalay ang driver tsaka sa pasyente. Para kung umubuman yung pasyente, hindi mahahawa yung driver. At didiretso sila sa aming IDCCU. Ano bang IDCCU? Ito yung Infectious Disease Critical Care Unit namin. Meron kami dong negative pressure room. Kaya kung airborne man yung sakit nila, hindi mahahawa yung nurse at doktor na nasa nurse station. Maliban pa sa mga ito, mayroon din itong mga plano, sistema at mga special lanes para sa agarang pagresponde sa mga darating na pasyente. Emergency Preparedness, Response and Recovery Plan and Activities. Ano po yan? Katulad nito, napansin ninyo, di ba? Dumami yung measles. Nagkaroon ng outbreak ng measles. Ang San Lazaro Hospital po ay handa sa mga infectious disease outbreak tulad nito. Kaya meron kaming measles exclusive lane. At meron kaming mga alternate treatment areas and ward na pagka napuno na, maililipat namin sila doon. At lahat sila, measles hindi magkakahawaan. Kaya di na nakapagtataka kung bakit mayroong mga award ang San Lazaro Hospital. Isa na nga rito ay ang pagkamit nito ng Gawad Kalasag. Alam niyo po, ang San Lazaro Hospital is the premier hospital ng Pilipinas sa infectious diseases. At ito po ay marami pong magagaling, compassionate, competent na mga doktor at nurses na tutulong sa inyo. No, lalo na po sa mga kababayan natin na mahihirap na hindi kayang pumunta sa mga malalaki at mga private hospital. Ang San Lazaro Hospital po ay pati po sa health facility nila namin ay malaki na po ang improvement, no, sa tulong ng aming hospital director, na hindi po katulad ng araw talaga na iba ang tingin po ninyo. Ngayon po malinis, maganda, maayos at mapagkakatiwala ang serbisyo inyong makukuha dito sa San Lazaro Hospital. Ganyan dapat ang ospital. Isang napakahalagang talakayan na naman po ang natapos upang ating laging mapanatiling healthy ang ating mga katawan at maiwasan ang pagdapo ng alimang karamdaman. Lagi niyo rin pong tatandaan na may mga programang handog ang Department of Health at ilang organisasyon ang ating gobyerno na magsisilbing malaking tulong sa ating lahat. Kaya naman mga minamahal namin taga-subaybay, patuloy kayong tumutok hanggang sa susunod na Sabado at malaman ang mga hakbang upang makamit ang kayamanang kalusugan. At kung may karagdagang katanungan o nais makipag-ugnayan hinggil sa paksa ngayon, tumawag lang sa 651-7800 o bumisita sa DOH website sa www.doh.gov.ph. Ako ang inyong lingkod, Asek Eric Tayag, ng Kagawanan ng Kalusugan. We would like to thank Ergo Contracts Philippines for our tables and chairs. Matatagpuan sila sa 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City. Pwede nyo rin silang tawagan sa numerong 843-1177
At maaari nyo ring bisitahin ang kanilang website, www.ergocontracts.com. And thank you din po sa Glorious Blend at Taste of Heaven. Matatagpuan sila sa 72 West Senora Street, 6th Avenue, Grace Park, Caloocan City. At pwede rin silang tawagan sa numero 360-0900 or visit their website at www.gloriousindustrial.com. Ako naman po ang inyong lingkod, in-house doctor sa telebisyon, Dr. Dara Chavez. Muli niyong antabayanan ng susunod na edisyon ng programang ito na laging The Doctor is In!